name is Ariskel Angeles. Yung company namin is Royal Air Charter Services Incorporation. Yung nature ng trabaho namin is about fish hauling kami. Trabaho ko dito is a maintenance documentations officer and at the same time liaison officer. But pagka wala kaming mga co-pilot, kaming mga personnel dito, lalo na pagka mga holidays, kami yung sumasama dun sa lipad. Actually, self-dispatch. So, kaya ko ipaliwanag kung paano namin ginagawa yung trabaho ng isang flight dispatcher. Graduate ako ng Pilipinas Aero Technical School. Doon yun sa may Plaridel, Bulacan. Malapit lang siya dun sa may Plaridel Airport. Graduate ako ng AMT, Aircraft Maintenance Technology, 2 years lang associate. Job requirements as a flight dispatcher. Sa amin kasi, maliit lang kami na company. So, we are doing self-dispatch. So, katulad namin, Royal. Kung sino yung mga co-pilot or pilot, sila na rin yung nagsasagawa ng mga tinatawag na self-dispatch. Kaya ako pinapaliwanag yung self-dispatch before, na-try ko din mag-co-pilot and also a flight dispatcher. Lalo na, especially pagka merong mga holidays, pag walang mga available na co-pilots, kaming mga personnel, kung wala talagang ibang makakasama yung pilot, kami na rin yung sumasama. Tapos, syempre, trabaho namin na bago lumipad, syempre check mo yung weather, file ka ng flight plan, tapos kami, mag-file din kami sa ka-app ng live transport ng fish, kasi nga, fish hauling kami. Syempre, lalo na pagdating dun sa area, wala doon, para kasing remote, hindi naman siya remote area, pero parang ganun, kasi medyo mahirap na yung access ng internet, or what, kasi Palawan na yun eh. Dun sa Kuyo, pagdating sa area, pagka magkakarga na yung mga fish, meron kaming madala na timbangan, kasi yung timbangan, kailangan talaga yon para sa load manifest naman ng aircraft. Para syempre, masigurado na yung karga as hindi mag-overload. So, inaalaw lang kasi namin mga 15 to 16 kilos per box ng isda. Kasi medyo mabigat siya, so mga 28 to 30 boxes lang yung capacity talaga ng aircraft. So, when sa certificate naman or trainings, syempre required yan ng ka-up every year or sometimes every 2 years. Depende syempre sa Philippine Civil Air Regulation. Pero, pag sa pilots, meron tayong mga seminars. Meron kami dito na in-house training. Syempre, dito na lang sa amin yan. Pero nagka-hire kami ng mga ground instructor, yung applicable para dun sa gagawing seminar. Pag pilots kasi meron tayong tinatawag na crew resource management tsaka human factors. Every year namin yung kinakonduct para ma-sure na yung safety awareness ng bawat pilots every flight. Tapos, dangerous goods. Syempre, di naman kami nagkikerry ng mga dangerous goods sa aircraft kasi bawal talaga yan. Pagdating kasi sa amin, lalo na sa amin, maintenance. So, every personnel, tinatawag na uh, refresher course for the ground maintenance. Yun lang. Yung license kasi alam ko pag airline lang naman kailangan ng first officer license. Pero sa amin, self-dispatch, so maliit lang. Hindi na kailangan kasi pilot naman minsan yung or yung co-pilot yung gumagawa. Pero ako, kaya ako nasasabing nagpa-flight dispatch ako. Kasi before, nagko-co-pilot ako eh. So, yung mga trabaho din, syempre bago ka umalis, tuturo naman yan ng mga pilots. So yun, nagagawa na rin namin. Check ng weather nga, katulad namin sabi mo kanina, check ng weather, kung ano-ano pa. So, anong license meron ka?
license na meron ako, ngayon, AMP eh. Pero, yung AMP, yun ang hindi ko ganong magamit kasi mostly documentations and operations ng company yung ginagawa. Duties and responsibilities. Before flight, file ka ng flight plan, tapos file ka din ng live fish transport kasi nga fish hauling kami. Tapos pagdating sa area, meron kayong madala na weighing scale para dun sa para ma-check yung mga boxes kung tama lang siya sa timbang para hindi kami nag-overload. Tapos especially para ma-check mo yung sa weather para yun mas safety. Kasi sometimes di ba dito sa Manila walang weather, pero pagdating doon may tendency na magka-problema yung airplane lalo na pag nasa taas. So yun lang. Kailan dapat i-release yung aircraft? Siyempre, kailangan na-check na yun ng mga mekaniko bago lumipad. Meron namang pinapapirmahan sila na pre-flight check na makita mo na na-complied na nila yung mga kailangan na dapat gawin before lumipad yung aircraft. Siyempre, being a pilot, para masigurado yung safety, ginagawa rin yung 360 inspection, di ba? 360 inspection consists of checking the fuel, checking ng controls, especially yung elevator, yan, yung mga primary controls, tapos yung sa Oleo Strat, yan, lagi yan check ng mga pilots. Siyempre, pag start ng engine, meron naman mga procedure na dapat gawin. Siyempre, pagdating mo naman, gawin mo na agad eh. Kasi mabilis yung procedure pagdating sa area. Yung mga nagka-cargo, pagdating mo sa area, check ka na agad ng fuel. Check ka na ng fuel, check ka ng oil, dagdag ka na ng kung ano mga kailangan, tapos, syempre, 360 inspection. Syempre, yun naman talaga dapat gawin ng pilot. Tapos, kaya ngayon, may dala kami di bang mga weighing scale, check mo yun, yung load, yung sa load ng aircraft. Para dun sa bawat cargo na isasampa nila para maiwasan yung overload. Yun, Paano kapag sa weather? I-inform ulit kayo kung anong weather sa Manila, kung saan kayo pupunta? actually kasi, before ka naman di ba lumipad, check mo na yan sa Pag-asa or sa NOAA.gov. Makita mo kung saan papunta yung weather. Makita mo kung gaano kabilis yung hangin or yung weather, kung saan papunta, kung tatamaan ka ba. Pagdating naman kasi nun, actually, Cuyo, Palawan. Pagpapunta ka doon, mga 1 hour 20 minutes lang. So, hindi ka naman magtagal. So, probably 3 hours, nakabalik ka na ng Manila. So, tingin ko hindi naman gano'ng makaka-apekto. Kung maga, titignan mo, pagdating ng tanghali, andito ka naman na sa Manila. So, the weather, hindi naman siguro gano'ng kabilis para mahabol yung aircraft nyo, para magka-problema dun sa air. So, paano yan, sir? Di ba ngayon is kailangan sa Sangli Point na bumababa yung mga aircraft, especially kung galing sa GenAv. Yeah. Paano ang flight dispatch nyo nun? Nagkaroon kasi tayo ng notice to airmen na lahat ng fish hauling, lahat ng nagpi-fish run is ang baba na Sangli. Doon ka na magbaba ng air ng cargo mo. Kailangan kasi pagbalik mo dito ng Manila, wala nang laman yung cargo. Tapos, syempre medyo mahirap na para sa amin kasi morning kailangan makapasok ka before 11. Kasi pag di ka nakapasok ng before 11, ang next na lang is 4 p.m. onwards up to sunset. Self-dispatching. Pagdating mo ng Sangli, baba ka na ng mga cargo mo. So, bago ka lumipad ulit ng Manila, sandali lang naman yan, mga 15 minutes.
10 minutes to 20 minutes yung pinakamatagal. Depende kung may traffic. So, self-dispatch, ganun pa rin eh. Check ka pa din. Siyempre, lilipad ka ba nang di mo chinek yung fuel? Malay mo, naubos na. Or yung oil, check mo na din. So, 360 inspection again. Then, after that, going back to Manila.